Nakulangan daw ang ilang mambabata sa mga sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA kahapon. Pati ang isang opisyal ng Marawi na dumayo para makinig sa SONA, nabitin daw sa sinabi ng Pangulo tungkol sa aksyon ng gobyerno para sa kanila. Nakatutok si Jam Sisante. 2 oras ang itinagal ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte at sa hinaba-haba ng talumpati, nakulangan pa rin ang ilang mambabatas. I wish the SONA had included policies which are designed to generate jobs. Sana nabanggit niya na gawing priority bill ang emergency powers. Kasi kaalyado naman niya yung mga kasama ko eh. So kung sinabi niyang prioridad ito, ipapasa ito dahil matagal ko nang tinutulak ito. Na-disappoint ako na hindi nabanggit yung libreng tuition sa ating state universities and colleges. Even though hindi nabanggit ito ngayon, I'm hoping mapipirmahan pa rin ito at some point. Si ARMM Assemblyman Zia Alonto Adyong, nais daw sana makarinig ng plano ng Pangulo sa mga apektado ng gulo sa Marawi. So I was really waiting for the President to really dwell on how do we facilitate the safe return of our evacuees, to go on with the early recovery plan, and then move towards the rehabilitation plan of Marawi City. Kabilang sa itinulak ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA ang pagsasabatas ng kanyang tax reform program. Kasama dito ang panukalang ibaba ang personal income tax. Pero kaakibat nga ng ilang kontrobersyal na probisyon gaya ng pagpataw ng buwis sa mga produktong petrolyo. Pasado na ang tax reform package sa Kamara, kaya inudyok ng Pangulo ang Senado na ipasa na rin ito. Ayaw mo nagpakpak. Wala, pati si wala. They are not clapping, so maybe si Angara ayaw rin mag-clap. Bantay ka lang sa eleksyon, tignan mo. Sa 2019 matatapos ang termino ni Senador Sonny Angara, chairman ng komite na tumatalakay sa panukala. Naglalabi yung presidente, yun ang gusto niyang ipasa ng Kongreso, di ba? So gagamitin niya yung lahat nung nasa kapangyarihan niya para whether it's to convince you, di ba? Lahat yun gagamitin. To coerce, di ba? Hindi na siguro tayo nagagulat sa tagal na sa politika, di ba? Isa pang itinutulak ng Pangulo sa Senado ang death penalty bill na pasado na sa Kamara. Sa pakipag-usap ko sa kanila, parang sa karamihan sa kanila mukhang mahirap ilusot in spite of the encouragement mentioned by the President. Question din ng Pangulo ang kredibilidad at moralidad ng kanyang kritiko na si Senadora Laila De Lima na nakakulong ngayon sa akusasyong may kinalaman sa droga. Sagot ni De Lima, wala siyang pakialam kung tingin ni Duterte ay wala siyang kredibilidad. Ang mahalaga raw ay ang opinyon ng mga desenteng tao at nanindigan siya na siya'y inosente. Banat pa ni De Lima, tingin ba ng Pangulo meron itong moralidad at kredibilidad matapos ang anyay basurang talumpati nito? Tulad ng mga dati niyang talumpati, ilang beses nagbiro si Duterte sa kanyang SONA kahapon. Tumawa naman ang ilang manunood, pero para kay Senador Risa Hontiveros, may mga hindi tamang lugar para sa pagbibiro. Hindi biro ang patayan. Hindi biro ang kawalan ng due process, titirahin mo na lang ang isang suspect. Hindi biro bang pabastos sa babae? Jam Sisante, nakatutok, 24 oras.